Yun mga bossing, meron tayong repair dito na ano. Problema man ito, humahagok siya mga bossing tapos pumapalya. Minsan nag-overflow daw yan. Pumuputok-putok minsan. So ito lang i-check natin dyan mga bossing. Wala nang iba, karburador lang. At tinignan natin, no, marumi na siya. At sobrang laki ng kanyang karburador pala na ito. Medyo malakas din sa to mga bossing, sa gas. Laki ng karburador, oh. Pero pwede naman to palitan ng pang TMX 155 na karburador. Halos same lang sila. Yan, oh. Ang pagkakalam ko, sino yung nakatry na ito mga bossing, comment down below kung nagpalit na kayo ng karburador na ito. Same lang talaga sa mga sa TMX, kaya ibang mga China brand kaya ng Rusi. Ito ayusin natin, lilinisan lang natin to mga bossing. Okay, plug reading na rin tayo. Mukhang okay naman yung kanyang spark plug. Sakto lang to mga boss dito sa tuno ng stock na beeper man. Malamig kasi yung lugar namin dito eh. Hindi ganong Tapos yung gas niya regular, dapat kung premium yan sigurado magkukulay tsokolate to. Pero goods to mga bossing. Yun lang talaga, maaaring tinatapos siya dito sa kanya slow jet. Marumi. Tapos dito sa tunuhan ng hangin. Yan. So dyan may problema. At nag-umindo na siya mga bossing. Tingnan nyo naman. Talagang papalinis na yan. Try natin linisan. Karburador niya, sa mga magtatanong kung ano yung kanyang main jet at slow jet. Yung kanyang main jet mga bossing ay 102. Din yung kanyang slow jet ay 38 mga bossing. So kung gusto nyong palakasin yung inyong mga beeper man, o kaya naman ay gusto nyong patipirin, bahala na po kayo magtono. At napakaganda po itong kanyang jettings kasi nga napapalitan po siya mga boss. Ang pagkakalam ko same lang sa TMX 155 to eh. Kaso nga lang medyo may katakawan itong mga bossing. Basta 150cc na dekarburador, asahan nyo na mas matakaw siya sa gas. Not like sa FI na mas matipid siya mga bossing. Tapos yung power na nilalabas ng naka FI mga boss ay mas malakas yung kanyang horsepower. Kasi nga naitutono siya mga bossing. Mas madali siyang palakasin. Compare sa mga 150cc kasi mga bossing ay kailangan mo pang mag jettings dito sa carburetor niya. Mas matakaw yung konsumo ng gas. So mas maraming gas, mas malakas siyempre. Then mas mahirap magtuno kasi dito mga bossing, talagang trial and error ka. Samantalang sa mga FI na mga motorsiklo, pagana lang sa mga lumalabas ngayon, kahit China bike man yan o kaya Japanese bike, mas madaling maituno kasi nga programmable yung kanyang ECU. Siya na bahala kung nagbabato ng gas, and the rest ECU na talaga mga bossing. Then nakakatalo na lang sa build ng makina kung gaano kaganda. Mga boss, ang hirap pala magtunaw dito sa beeper man ng karburador niya. Nandiyon yung kanyang air and fuel mixture. Tinanggal pa natin tong kanyang starter para maikot natin. Yung nga lang natalsik yung ibang langis. Hirap pa. Hindi kagaya sa TMX na pwede siyang sungkitin kasi nga malaki yung space dito. Ito wala talagang pahirapan mga boss. Kailangan tanggalin itong electric starter motor na ito para ma-start natin. Yung nga lang natalsik yung langis doon. Takpan nyo lang ng konti. Ito mga boss, na ituno na natin siya. Bali yung ikot na ginawa natin, isang ikot tapos kalahati. Ganun yung tunaw na ito. Tapos pag nagdagdag tayo ng hangin, wala na, pumapalya na siya o kaya nagbawas tayo ng hangin. Bali na sa 1 turn and 1 half. At hindi malinis yung kanyang idle. Tapos delay. Palit na lang ng karburador mga boss. 30mm goods na yun. Tapos reject mo lang, okay na. Para dagdag lakas. Nga lang, dagdag lakas gasolina. Ilang mga bossing, red sig. Iso.